Hi Scorpio, mid-May 2026, mid-month na po tayo. Ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Kuha muna tayo ng panimulang baraha, Scorpio. Kamusta kayo? Scorpio energy, ano man ang babagsak dito sa oracle, atin pong ika-clarify. Okay? Scorpio, ano nga asahan nyo ngayong mid-May, mid-month of May 2026? Guidance po, message. Scorpio energy. Any guidance advice? Extreme. As a Scorpio, may pagka-intense. Extreme talaga kayo. Sandali, ay tayo. Saan magiging extreme ito? Ayan o, nakita ko kasi dito ang nilagay ko ang inyong mga planet ruler. Live na live tayo. Extremes. O, diba? May nakasulat. Extremes. Ayan. Ano to? Pleasure. Okay. Sige. Actually, parang more on affection. Physically, mentally, emotionally. On fire? Saan kayo mag-iinit ngayong mid-May? Summer kasi sa atin, sobrang init. Makita natin sa live. Extremity, extremes. Ayan. Actually, astrologically, kung ipapasok ko agad kung saan kayo mag-iinit, more of sa relationship, guys. Yes, relasyon. Buhay relasyon. Querida, number 2. Charis. Hindi. So, 7th house of relationship. Napakalawak niyan. Kung kayo single at wala moonchild, wala dyan ang aking atensyon. So, more on maring sa business. Kung meron kayong negosyo or kasosyo, matatawag na partner in life, partner in business. Ganon. So, maring nandyan yung higit na fire. Okay. Sige po. Kuha tayo ng guidance. Clarify natin to. Scorpio, mid-May 2026, mid-month of May. Anong kanilang aasahan? Anong parating sa mga taong ito? The Eight of Swords. The world. Or the universe, rather. Yes, actually, once si Venus, mid-May, Venus. Minsan biglang may nagpa-pop up kay Moonchild. Si Venus naman, kung saan siya yung tinatawag na planet of beauty, love, attraction. It will enter kasi here 9th house. Mid-May of 2026. The world ay narito. 9th house, international po. Travel. The world. Pang worldwide. So, meron ba kayong travel? Kahit sa simpleng pagpaplano po, or kung meron kayong inaayos, inaasikaso, visa, passports, along with 8 of Swords, very positive. Kung nakaramdam kayo ng ilang kabagalan, nitong mga nakalipas na buwan, in a way, parang nagkaroon ng ilang glitch or delays talaga, i-claim na natin na ayon ng mundo sa inyo this mid-May, or magkakaroon ng kumbaga improvements, even development, makakaramdam kayo ng progreso, lalo kung ikukumpara nyo nitong nagdaan na linggo or buwan ng taon. Or kahit sa simpleng ideya ito, guys, for pleasure. Magta-travel ba kayo for pleasure? Ayan. Yes. So, napakalawak ni 9th house. Sobrang, ayan, dyan, may iwan ko agad. 9th house connected po yan. Again, unang-una, travel. If ever kayo mga students, education, even pagdating sa inyong mga religion, ano pa man yan, tayo po ay general reading. Just only take what resonate pa rin. Pero, kahit sa simple lang to, trainings, if ever umaangat yung pakiramdam na, or kagustuhan sa inyo, kahit sa simple ang ideya, plano, na parang meron pa kayong gustong matutunan, mapuntahan, madiskubre sa buhay. Ganon yung enerhiya, may paglawak po. Okay, so maaari dyan kayo maging extreme. Okay, ay tayo. Scorpio energy. Mid-May 2026. Okay, kumpul na po sila. Justice card. Justice is about, Libra. Yung energy ni Libra, minsan meron pa ako nababanggit na ilang signs, hindi na kailangan yun mag-connect. Pero maaaring mabanggit ko lang po, para kahit paano meron kayong ideya kung saan ko pinaghuhugot yung ilang messages. Ito yung una kong nabitawan.
Libra is in the 7th house. 7th house, connected ito sa relasyon. Or pagdating sa marriage, partnership, ang lawak niyan. Libra is all about balance. So, maaaring meron kayong ganapan dyan. I see new chances, new beginnings. Dahil meron tayong, kaya ako naiiwan si 7th house, guys, meron tayong parating na upcoming new moon na magbibigay din po sa inyong mga 7th house. Scorpio, again, depende yan ha. Tayo po ay general reading sa anuman sa aking nabanggit po. If ever business, partnership, relationship, or even marriage. Yes, ganun yung energy. Or, kung meron kayong ilang inaasikaso, inaayos talaga, ipinaangat sa batas. Hindi po isang legal advisor si Moonchild. The Justice card kasi ay narito. The World. Sign of success. Okay, i-claim ba natin yon? Yes naman, na maring meron kayong maisakatuparan or maipanalo na laban. Lalo pa kung alam nyo na ibinigay nyo lang yung best nyo. Yung si kaso ko nga, Moonchild eh. At ikaw lang ay nagpakatotoo. Stay optimistic lang po. The 8 of Swords. Positive lang tayo, ha? Yes, ay pa tayo. The Moon. The Moon, major arcana ang bumabagsak pagdating sa inyo, guys. Maring meron talaga kayong masettle, or may ilang agreement na umangat. Agreement, partnership, as I mentioned, si 7th house. For some of you, relationship-wise tayo, kung Scorpio, dumaan na rin kayo sa ilang, highs and lows. For those in a relationship po ha. Couples, kumbaga sinubok na rin kayo ng ilang pagkakataon. I see, sabi ko nga, new beginnings, fresh starts, opportunities, maaaring makatanggap po ang ilan ng love or marriage proposal. Alam ko, agad-agad, alam niyo, umagang-umaga ngayon, habang binabasahan ko kayo. Pero kasi dito, card of marriage yung nakikita ko, or mas seryoso, mas malalim yung connection. Parang gusto niyo nang mag-level up. Extreme, intense yung connection. Seryoso na. This is for some, especially kung saan nakaramdam na nung ups and downs ng mundo, ng buhay, pero kinaya nyo, pinanghawakan nyo, at andito pa rin kayo para sa isa't isa. Yes, meron tayong ganda dyan na nakikita. Or kung kayong single, guys, new moon, upcoming new moon this, actually, May 16 or 17. Yes. So, pasok sa banga. Mid-May tayo, Scorpio. It will highlight your 7th house. Kung single lang naman kayo at ready to mingle, why not? Kahit over the net po yung connection. Actually, for some na LDR yung tema, or ngayon palang meron ng kinikilala, single Scorpio, maganda. Aayon ang mundo. Parang timing yung lahat, perfect timing. May purpose, on a soul level ang connection. Maaring this is someone na masasabi nyo na parang may pang long term. May hugot with the moon. Andyan ang emotions, yung feelings, balance. Guys, ito lang naman ay kung ready na kayo kasi iba-iba pa rin ang bawat isa, Scorpio ha. Hindi nyo kailangan sundin ang lahat ng iniiwan ng baraha. Kung ready na kayo to mingle, why not? Physical, mental, emotional, of course, you have to be ready po. Okay. Other messages, so more on, ano ba yung nabitawan ni Moonchild? Travel, relationship, partnership, business. If ever, hindi mag-connect sa relasyon at wala dyan ang inyong priority, then more on sa pagiging praktikal, negosyo. Meron kayong pwedeng offer, opportunities na pwedeng umangat, partnership. Meron ba kayong bubuksan na, or papaangat na bagong negosyo, bubuksan na bagong negosyo. Ngayong mid-May, magandang pagkakataon po ito. Or kahit sa simpleng pagpaplano, as I've mentioned, bumuo na kayo ng pundasyon ngayon. Especially ngayong mid-May, guys. Mid-month of May. Dahil I feel kung ano man yung pwedeng nyong masimulan, kahit sa simpleng enerhiya, maaari yan po ay may pang long term na aking nabanggit. Pwede niyang para bang may pang long lasting, may forever.
Pero nothing is yet set in stone, guys. Biglang pinutol, ano? Everything is temporary. Yan po ang ating reality. Pero maniwala ka lang. Stay optimistic. Iwas ka sa ilang negativity. And I see naman na sa part nyo, patuloy kayong sumasabay sa flow ng buhay. Yes, na ang ganda. Stay optimistic lang po. Okay, other messages. Pleasure. The moon is here. So, naturally, you're in the 8th house, Scorpio. Nabanggit ko na ba si 8th house? Yes. Still currently si Venus. Bago pa man siya pumasok sa inyong mga 9th house, alam ko minsan, merong, tumatalon. Lalo kung mga bago lang po kayo makapakinig kay Moonchild. Baka hindi pa kayo nakakasabay. Pero hindi nyo na po kailangan intindihin pa yung aking ilang nababanggit na ilang planeta, signs, ganyan. Pero maaaring na ma-mention ko lang po kasi para kahit paano, meron po kayong ideya kung saan ko pinaghuhugot yung ilang messages. Pero, still kasi 8th house, nagbibigay din po ngayon, connected po yan sa inyong mga finances. Financial sector. And I see success. Positive. Baka dito mag-apply ito eh. For some of you, meron kayong hinihintay. Reversal po yung energy natin every time. Kung meron kayong hinihintay na kabayaran or kayong kailangan magbayad, magkagampanan. As I mentioned, balance, masisettle nyo to ngayong buwan. Mid-May, guys. I-claim na natin yan, ha? Meron ako nakita, balita, informasyon, or merong parating sa inyo. Nakaperahan. Anything in regards to your finances. Kahit sa simpleng balita ito. Okay? Ganon yung energy. Or the justice card na mention ko po if ever meron kayong parang feeling nyo na overwhelmed kayo sa mga ilang ganapan sa sektor na ito, kaperahan, why not? Consult someone professional, a financial advisor. Magandang pagkakataon din po ito. Lalo kung medyo may struggle kayo kung paano nyo pangahawakan ng inyong income or money. Lalo kung medyo marami. Ayan. I-claim na natin yan. Marami. Baka naman. Ayan. So, I see balance, guys. The Queen of Cups. Ayan. Umangat pa nga rin yung pagiging young, free-spirited nyo. Yung pleasure ng buhay na deserve nyo. Yung comfort, security, stability. Deserve nyo yan, guys, ha? Yes naman. Stay optimistic lang po sa inyong buhay. So, ayun yung maiwan ko. Have fun, enjoy din. Kasi nakikita ko naman balanse ang natitirang araw o linggo ng buwang ito. Stay balanced, guys. Priority nyo rin, of course, yung mga kagustuhan nyo, mga hilig nyo, at mga mahal nyo. Ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig. Mid-May 2026 para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, Scorpio.